pakikipaglaban o ipagtanggol ng mga katipunero ang ating bayan. Ang bayan ng San Juan ay busog sa kasaysayan. Maraming mahalagang pangyayari ang naganap at naitala sa bayang ito. Bagaman wala ng bakas ng mahalagang kaganapan at kasaysayan, nandito pa rin ang alaala ng pakikipaglaban ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan. Isa sa mga nagpapagunita nito sa atin ay ang mga monumentong kagaya nito, ang Spirit of 1896 na nakatayo sa panulukan ng Pinaglabanan at N. Domingo Streets. Itinayo ang monumentong ito upang buhayin magpakailanman ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga katipunerong nagpasimula ng revolusyon laban sa Espanya noong August 30, 1896 at tinawag itong Diwa ng 1896. Ang monumento ay inirerepresenta ni Sisa at ng kanyang dalawang anak na sina Crispin at Basilio mula sa nobelang No Limitang ni Jose Rizal na sumasagisag sa kaapihang dinanas noon ng mga Filipino sa mga Kastila at nobelang naging inspirasyon din ng Samahang Katipunan ni Andres Bonifacio. Idineklarang official landmark ng San Juan noong 1972 ng dating mayor ng San Juan na si Presidente Joseph Ejercito Estrada. 153 katipunero ang nagbuwis ng buhay sa makasaysayang lugar na ito. Mula dito hanggang sa El Polvorín nakipaglaban ang mga katipunero. Mababasa sa monumentong ito ang ilan sa mga pangalan ng mga bayaning katipunero. Dito sa kinatatayuan ko na bahagi ng San Juan Elementary School, nakatayo ang El Polvorín na imbakan ng pulbura ng mga Kastila. Ito ang sinalakay ni Andres Bonifacio kasama ang 800 mga katipunero noong August 30, 1896. Ang eskwelahan ay matatagpuan sa N. Domingo Street along the highway sa tapat ng Agora Market. Itinayo noong 1771, ang El Polvorín ay isang arsenal ng mga sandata at ammunitions ng mga kawal Kastila at nagsilbi ito bilang power depot. Sa kabila ng paglipas ng mahigit sa 200 taon, makikita pa rin sa loob ng compound ng eskwelahan ang natitirang ruins ng makasaysayang El Polvorín na nagpapagunita sa mga buhay na nagbuwis para sa kalayaan ng ating bayan. Ito naman yung replika nung nakita natin dun sa loob. Nilagay nila to dito para siguro makita rin ng mga ibang tao na hindi na makakapasok dun sa loob ng school. Upang ma-preserve ang rich history at culture ng San Juan, itinayo dito ang aklatan at museo ng Katipunan. Ang landmarks na ito ay matatagpuan sa mismong harapan ng Pinaglabanan Shrine. Sa library na ito, matatagpuan ang ilang tala ng kasaysayan sa mga kabayanihan ng mga Katipuneros. Sa kabilang bahagi naman ay matatagpuan ang museo. Okay, welcome to the Museo ng Katipunan. Pagpasok pa lamang, kakaibang ambience na ang sasalubong sa inyo. Iwi-welcome ka lang naman ng life-size statue ni Andres Bonifacio. Sa loob matatagpuan ang ilang artifacts. Ang iba ay genuine at ang iba naman ay replica lang. Makikita din dito ang photo gallery ng mga bayaning nanguna sa revolusyon. Makikita rin dito ang lumang mapa ng San Juan. Meron din ditong murals noong Spanish era. Maging ang mga espada at itak na ginamit sa pakikipagdigma ay narito rin. Itong kapirasong papel na ito, sobrang significant. Yan ang sedula noon ng panahon ng Kastila. Bilang protesta at hudyat ng pakikipagdigma, sabay-sabay na pinunit ng mga katipunero ang kani-kanilang mga sedula. Yung sedula na kanilang pinunit noong August 23, 1896 ay yun ang naging simbolo na para maipakita ng ating mga katipunero na tayo hindi na sumasang-ayon sa pamamalakad ng pamahalang Kastila. At dahil sa mga marami ng pagmamalabis ng pamahalang Kastila, at sa dahilan na rin na laman na rin ng mga pamahalang Kastila yung tungkol sa Katipunan, ay minabuti ni Andres Bonifacio na simulan ang pag-aklas o ang revolusyon na tinatawag. Nung pinunit po ba nila yan? Ano po bang sumigaw sila? Sumigaw sila ng Viva la Independencia at Viva Pilipinas. Ganun.
November 30, 2006 nang maitatag ang Museo ng Katipunan. Isinabay ito sa birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio, ang dakilang bayani ng lahi na siyang founder at leader ng Katipunan noong 1896 Revolution. Unang tinawag ang lugar na Museo ng Revolusyon. Ang isa sa mga bahagi ng museo na talaga namang nakakaaliw at nakakalibang ay ang mga koleksyon ng mini dolls. Maliliit nga naman ika, pero sa pamamagitan ng mga mini dolls na ito, ay mauunawaan natin ng lubos ang ating kasaysayan. Itinatampok rin ng museo ang mga dioramas na nag-feature ng mga historic event. Isinasalamin nito ang mga pakikipagbaka at kabayanihan ng mga Katipuneros. Ito naman yung isa sa mga hindi natin makakalimutang eksena sa Philippine Revolution, yung Blood Compact, kung saan sina Andres Bonifacio at yung iba pa niyang mga kasama ay hiniwa nila yung kanilang braso at kinuha nila yung mga dugo nila para ipangpirma. Yan yung isang bahagi na isang ritual na ginagamit o ginagawa ng ating mga Katipunero na bago maging kasapi ng Katipunan ay nagsasagawa sila ng isang ritual na tinatawag natin na sanduguan. At ang kanilang pinasusulat ay dugo na kanilang hinihiwa, nagmumula sa kanilang braso at yun ang ginagamit nilang pansulat dun sa kanilang pangalan. At yan para maipakita yung kanilang loyalty and devotion para sa asosasyon. Ito yung replika ng mga sulat na pinadala ni Andres Bonifacio kay Emilio Jacinto. Alam niyo ba na itong mga sulat na to ay lihim na ipinadala para dun sa isasagawa nilang revolusyon. Seeing the museum, what can you say about it? Maganda siya. Interesting yung mga stories. Maraming matututunan tungkol sa mga artifacts, yung mga pinagdaanan ng mga ating mga bayani tsaka mga ating mga ninuno. Yung kalayaan po na nalalasa po natin yan, kumbaga parang malaking bagay po yung nagawa nila para sa atin sa kalayaan. And whatever job they did here is really world class for me, and I really appreciate it. Informative, educational, at talagang bubuhayin ang damdamin mong makabayan para tayong dinadala ng mga dioramas na ito sa panahong naganap ang kasaysayan. Documented kasi dito ang mga kasaysayan mula sa pagkakatatag ng Katipunan, sa pagsiklab ng revolusyon, at sa kalayaan ng ating bayang Pilipinas. Speaking of Philippine Revolution, syempre, hindi kailanman malilimutan ang mga nagawa at naiambag ng mga bayani ng ating lahi.
Kapag pumunta sa San Juan, isang monumento ang agad na mapapansin. Ito ang monumento ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Hindi man tuwirang nakasama sa pakikipagdigma ng mga Katipunero, ang mga nobelang isinulat naman ni Jose Rizal ang nagsilbing inspirasyon ng Katipunan upang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagdigma laban sa mga Kastila. Ang monumento ni Rizal ang nagsisilbing centerpiece sa plaza ng San Juan. Nakatayo ito sa harapan ng San Juan Elementary School. Hindi rin siyempre pwedeng mawala sa San Juan ang monumento ni Gat Andres Bonifacio. Sino nga ba naman ang makakalimot sa dakilang supremo ng Katipunan? Kasama ang mga magigiting na Filipino, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, ang kataas-taasan, kagalang-galangan na mga katipunan ng mga anak ng bayan, sa layuning makamit ng Pilipinas ang kalayaan sa mapanakop na Kastila. Ang monumentong ito ang nagpapaalala sa atin na sa bayan na ito ng San Juan ipinakita ni Andres Bonifacio ang kanyang pamumuno, ang kanyang katapangan at kabayanihan. Dinisenyo ni Eduardo Castrillo ang monumento. March 27, taong 2003, sabay sa selebrasyon ng Araw ng San Juan ay pinasinayaan ang kanyang monumento dito sa Pinaglabanan Street, corner Jose Hill. Isa pang mahalagang bayani na may kaugnayan sa San Juan ay si Emilio Jacinto. Kasama ni Andres Bonifacio si Emilio Jacinto nang itatag nila ang Katipunan. 20 taong gulang lang siya nang sumali sa Katipunan. Siya ang tinaguriang utak ng Katipunan dahil siya ang nagsulat ng konstitusyon at mga batas ng Katipunan. Sa katunayan, siya ay isang manunulat sa pahayagan ng Katipunan, ang Kalayaan, sa ilalim ng pangalang Di Masilaw. Si Emilio Jacinto rin ang may akda ng Kartilya ng Katipunan. Nang namatay si Andres Bonifacio, hindi nawala ng pag-asa si Emilio Jacinto. Itinaguyod niya ang pakikipaglaban sa Kastila. Ngunit binawian ng buhay si Jacinto dahil sa sakit na malaria sa murang edad na 23. Ang hindi makakalimutang pangyayari sa San Juan, unang-una, yung battle o pinaglabanan. Ngayon, kaya tinawag na pinaglabanan, doon ang kauna-unahang paglalaban ng hukbong revolusyonaryo ni Andres Bonifacio at saka namang Kastila. Doon sa pook na ngayon, itinatawag na pinaglabanan.